Ang mama ko po ay literal na tsismosa. Ang mahalaga sa kanya ay ang ibang tao. Kahit sarili niyang mga anak ay ichichismis niya para lang maging bida siya. Tawagin niyo na lang po akong Siomay at itawag niyo naman sa ate ko ay Kwek-Kwek. Bata pa lang si Siomay ay namulat na siya sa pagkasira ng kanyang pamilya dahil palagi na lang pag-aaway at problema ang naririnig niya. Mabait naman daw ang kanyang papa, masipag, pero pag ito ay nakainom na ay kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi niya. Naging babaero din ang tatay ni Siomay pero ang pinagpapasalamat nila ay hindi ito nananakit ng pisikal o ng babastos ng kung sino-sino lang. Ang madalas na ipinauulam sa kanila noon ng kanyang nanay ay yung tigli 5 pisong jampong tapos hati-hati na silang magkakapatid doon. Nakakatikim lang sila ng masarap na pagkain kapag binibigyan sila ng kanilang kapitbahay kaya bata pa lang si Siomay ay natuto na siyang dumiskarte ng pera. Nagbubunot siya ng buhok sa kilikili ng kanyang kapitbahay para mabigyan siya ng pangmeryenda para maibigay niya rin sa mga kapatid niya. Apat silang magkakapatid at ang isa niyang ate ay maagang nagtrabaho para makapagsuporta sa kanyang pag-aaral at makatulong na rin sa panggastos sa bahay nila. At dahil naging magulo ang kanilang pamumuhay ay minsan lang magbigay ng pera sa kanila ang papa nila dahil yung mama nila ang nagtatrabaho noong mga panahong hindi pa nila kayang magtrabaho. Hanggang sa makapag-college na ang ate niya na si Kwek-Kwek pero pinahinto ito ng kanyang mama para daw makatulong sa kanila. Nabaon kasi sa utang ang nanay nila kahit hindi naman sila nabilhan kahit na isang pirasong damit dahil ginagastos ito ng nanay niya sa ibang tao. Ang gumagastos din ng pagkain nila ay ang ate ni Siomay. Pag mama niya naman daw ang bibili, talbos lang ang bibigay sa kanila o yung tigli 5 pisong jampong uli. Hanggang sa pumanaw po ang pinakapanganay na ate ni Siomay at ang sumuktoy pa rito ay ang sarili niyang asawa kaya ang dalawang anak nito ay naiwan sa kanila. Kaya nung nawala na ang ate niyang panganay ay siya na po ang nag-alaga sa dalawa niyang pamangkin kaya daw nabansagan siyang batang ina. Kaya lalo silang nabaon sa utang at ang ate niya na lang na si Kwek-Kwek ang tumutulong sa kanila para may makain. At noong nakapagtrabaho na ulit si Kwek-Kwek ay kinuha ng nanay niya ang kanyang ATM dahil ipangbabayad daw ito ng utang. Noong una ay ayaw pumayag ni Kwek-Kwek na ibigay ang kanyang ATM dahil mag-iipon daw siya para pang-enroll niya sa college pero wala naman siyang nagawa. Dahil sinaktan siya ng husto ng kanyang ina nung ayaw niyang ibigay ang kanyang ATM. Yung nanay daw kasi nila yung tipo ng tao na kapag hindi niya nakuha ang kanyang gusto ay sobrang laking gulo ng mangyayari. Kaya hindi na nila sinusubukan lumaban sa kanilang mama kaya nung nag-uwi ito ng lalaki sa bahay nila ay wala rin silang nagawa. At ang naging panibagong asawa ng mama niya ay sobrang tamad at mas bata sa kanya ng 16 years. Wala pa rin silang magawang magkakapatid dahil hindi pa nila kayang sumagot at mga tuwiran noong mga panahon na yon. Hanggang sa nag-away ang bagong asawa ng mama niya at ang bunsong kapatid ni Siomay. Sinabihan daw kasi ang kapatid niya ng malandi at imbis na ipagtanggol sila ng kanyang mama ay sinermonan pa ang kanyang kapatid at sinabihan ng bastos. Kaya nagsumbong ang bunso niyang kapatid sa ate nila na si Kwek-Kwek at nagalit naman si Kwek-Kwek sa jowa ng mama niya. Pinalayas ni Kwek-Kwek ang boyfriend ng mama niya dahil wala namang magagawa ang mama niya dahil si Kwek-Kwek ang gumagastos sa loob ng bahay nila. At para makalayas lang ang jowa ng mama niya ay nagbigay pa si Kwek-Kwek dito ng 5,000 piso pamasahe para pauwi ng probinsya. Pero paglayas ng jowa ng mama niya ay chinismis pa ng mama nila na siya daw ang nagpaalis sa jowa niya mismo. Dahil mas pinili niya raw ang kanyang mga anak kesa sa kanyang jowa dahil ayaw niya raw na nasasaktan ng mga anak niya. Kaya parang bigla na lang daw naging bida-bida ang nanay nila dahil sa chismis niya ay kabaligtaran ng tunay na nangyari. At hindi nagtagal ay nagkaroon na naman ng panibagong jowa ang mama nila pero pinakilala sa kanila bilang kaibigan lang at tawagin na lang natin siyang Bex. Si Bex ay may tindahan ng milk tea kaya niyaya niya si Siomay na maging tindera dito at sasahuran ng 200 kapalit ng 12 hours na pagtitinda. Pero nung mga unang araw lang siya pinasahod ng 200 dahil ilang linggo lang ang nakalipas ay naging 50 at minsan 20 na lang ang pinapasahod sa kanya dahil daw matumal. Sinabi niya ito sa kanyang mama pero ang sagot lang sa kanya ay hayaan na lang daw dahil totoo namang matumal. Paminsan ang mama niya pa ang nagsusulsul kay Bex na wag na siyang bigyan ng sahod. Kaya dumating ang araw na naging libre na po ang pagtitinda ni Siomay. 12 hours ang po siyang nagtitinda ng walang sinasahod. Kaya tinulungan si Siomay ng kanyang ate na makahanap ng trabaho sa isang fast food. At nung una ay ayaw siyang payagan ng mama niya na maghanap ng trabaho sa iba dahil wala daw magbabantay sa tindahan ni Bex. Pero sinabi sa kanya ni Siomay na kapag pinayagan siya ay magbibigay siya sa kanyang mama ng 2,000 piso kada buwan kaya siya pinayagan. Isang araw ay bigla na lang silang pinalayas ng may-ari ng bahay nila dahil 1.5 taon na pala silang hindi nakakabayad ng upa. Dahil ang pera na binibigay ni Kwek-Kwek at ni Siomay sa kanyang mama ay hindi pala ito binabayad ng mama niya sa may-ari ng apartment. Hanggang sa nakalipat na sila ng panibagong bahay, naghati sila ng kanyang ate sa pagbabayad ng upa at nakapagpundar naman ng tindahan ng manok ang mama nila. Pero bigla na lang siyang inubligan ng kanyang mama na ituloy ang pagtitinda ng pritong manok dahil palagi silang gumagala ni Bex. Kasabay noon ay ang pagdaing ng mama nila na sumasakit daw ang kanyang tagiliran
dahilan kaya kailangan niyang magpa-check up dahil baka malala na siya. Binigyan ni Siomai at ni Kwek-Kwek ng pera ang nanay nila para makapagpa-check up pero hindi pala siya nagpa-check up kundi nag-date lang sila ni Bex. Dahil marami daw nakakita sa nanay nila na nagpunta lang ito ng Tagaytay para makapagpalamig. At sa tuwing wala sa bahay si Siomai at si Kwek-Kwek ay nagsusumbong sa kanila ang kanilang pamangkin na ang pinapaulam sa kanila ng kanyang lola ay ang jampong na tigli 5 piso at hati na sila doon. Pero kapag bumibisita naman si Bex sa bahay nila ay bumibili agad ng isang buong manok ang mama niya para may ipaulam kay Bex. Sa madaling salita ay nagkakaroon lang sila ng matinong pagkain kapag pumupunta sa bahay nila si Bex. Dahil doon lang maglalabas ng pera ang kanilang mama at magluluto ng ulam. Samantalang palagi naman silang nagbibigay ng budget para sa pagkain ng mga bata at hanggang dito na lang po ang kwento niya, wala pong ending. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!